Nagsama-sama at nagpakita ng puwersa mga kapatid. Etong tatlong malaki at malakas na bansa, China, Iran at saka Russia, no? Nagpakita sila ng puwersa at ang tanong nga mga kapatid dito kay President Trump, siya ba ay nangangamba? Siya ba ay nababahala, no, sa ginagawang military exercises ng Russia, Iran at saka China? Ito ang nakakagulat na sagot ni Trump mga kapatid. Panoorin natin to. No, mula rito mga kapatid dito sa Times of India kasi tinanong siya mga tol dito ng reporter kung siya ba ay nababahala o kung nagdudulot ba ng concern sa kanya itong pagsasama ng tatlong bansa. Russia, China, and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at No, all. not at at all. all. Ano? Iran, China, and Russia launch war games o mega war games mga tol. Trump unfazed as Russia-China warships enter Iran for drills. Siguro sabi ng China sa Russia, akala nyo ba kayo lang nagsasagawa ng mga ganyang klaseng military drill? Kami din. Warships from Iran, China, and Russia kick off annual joint exercises in the Gulf of Oman. So, normal naman pala nilang ginagawa na to mga tol eh. Pero iba kasi ngayon no? May nabubuong tension kasi. The three nations showed off their military ties as Donald Trump appends Western alliances. The Security Belt 2025 drills are taking place near the Iranian port of Chabahar. So malapit sa Iranian nila ginawa. It is the fifth joint military exercise Iran, China, and Russia have held since 2019. So mula pa pala 2019 mga tol no ay ginagawa na to nitong tatlong bansang to. Pero tulad nga no sinabi ko kanina, iba kasi sa panahon ngayon mga tol na mas lalo pang naging mas matindi ang tensyon. Russia's defense ministry said the joint naval exercises will involve combat ships, wow, dami nun, support vessels and gunboats as well as helicopters. Malaking puwersa to mga tol. Alam nyo naman ng Iran, di ba? Yung mga nakakalaban ng Israel, puro mga ano lang yon, puro mga proxy pa lang ng Iran yon. Malakas ang Iran mga tol. Russia malakas din, China malakas din. Kaya ang tanong mga tol, nangangamba ba ang Amerika dahil dito sa pagsasanib puwersa nito tatlong bansang to? The Russian side is represented by the Resky and Russian hero Aldar. China meanwhile deployed the Type 05 2D guided missile destroyer, Bao-2. Yan ang pinadala ng China. And supply ship Gao Yu from a nearby naval escort task force. Iran has sent a stealth missile corvette and a patrol ship as per state media. Ito yung plano. Drills aim to enhance military trust and strengthen practical cooperation, no? Yung talagang pagsasanib nila ng puwersa. The war games will include simulated strikes on maritime targets, visit board search, seashore operations, and search and rescue drills. So eto na nga, no? Tinanong si Trump
kung anong masasabi niya about nga dun sa ginawa ng China, Russia at saka Iran. So hindi siya concerned, baliwala sa kanya yun, hindi niya pinapansin. Russia, China, and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at all. Not at all. Why not? Why not? Because we're stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. But we don't want to even talk about that. I think if you look at what's happening and if you see what we've done and if you see where we've come, and let's see what happens with the whole Russia-Ukraine thing. I think you're going to have eventually, and maybe not in the distant future, you're going to have some pretty good results coming out of Saudi Arabia this week. Angas talaga nito ni Trump. Tinatanong siya kung nababahala ba siya doon, nagdudulot ba ng concern sa kanya itong pagsasanib puwersa nitong tatlong bansa. Sabi niya, no, not at all. Sabi ng reporter, bakit? Mas malakas kami sa kanila. The US President has openly embraced Russian counterpart Vladimir Putin. This in a bid to end the war in Ukraine by talking directly to Russia while leaving Volodymyr Zelensky and Kyiv's European allies on the sidelines. No, kumbaga isinantabi muna si Volodymyr Zelensky at saka yung ibang European allies, no, para makipag-usap si Trump dito kay Russian President Putin na matigil na itong digmaan dito sa Russia sa Ukraine. Russia and North Korea's military ties have strengthened considerably over the last year. Eto namang North Korea, wala naman yan eh. Ano lang yan eh. Kumbaga gusto lang nila pumapel mga tol eh. Gusto kasi nilang kahit papano maka-receive ng respeto at katakutan sila mga tol. Actually, hindi naman din sila pinapansin mga tol. Papansin lang talaga sila eh. Kaya tignan mo, ang ginawa nito ni Kim Jong-un, nagpadala ng mga sundalo rito sa Russia para tulungan ito si Putin labanan itong Ukraine. Kahit na yung mga sundalo niya mga tol, nagkakandawala na, nagkakandaubos na. Ang kapalit siguro mga teknolohiya mula sa Russia ang ipinapadala rito sa North Korea. Soldiers for sale nga ang dating eh. The drills also come amid heightened tensions between US and Iran. May tension din kasi sa Iran saka sa US eh dahil nga suportado syempre ng US itong Israel. Since returning as President Trump restored maximum pressure campaign on Iran. This in an attempt to stop Tehran from obtaining a nuclear weapon. The move has been denounced by the Islamic Republic as bullying tactics. No? So ito nga, walang pakialam mga tol si Trump. Sabi niya lang siguro yan mga tol. Pero syempre, hindi naman pwede talagang as in wala siyang pakialam. No? Pero sabi niya nga, tol, mas malakas kami sa kanila. Diba? Mas malakas daw ang US doon sa pagsasanib puwersa ng China, Iran at saka ng Russia. No? Anong sa tingin ninyo mga tol? Anong masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.